Yun po ang ating pamagat. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Yun po ang ating pag-uusapan. So shall ye be my disciples. Dito, ang aking Ama ay naluluwalhati na kayo'y nagsipagbunga ng marami. At ito kayo magiging aking mga tagad. So hindi pala biro yung, o hindi basta pala yung maging alagad ng Panginoon. So yan po ating pamagat. Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit. Ang Diyos ay naluluwalhati na tayo ay nagbubunga ng marami. At doon tayo ay nagiging kanyang talagang tagasunod. Yung pong glorified, yan po ay, ang ibig sabihin niyan ay to praise. Ibig sabihin, kapag ho tayo ay nagbubunga ng marami, ang Diyos ay napupurihan natin. Ano? Ibig sabihin, ang pagpupuri sa Diyos is not just a mere words. Kaya ang bayang ito'y ginagalang ako ng kanilang labi, ngunit ang kanilang puso'y malayo sa akin. Kahit hindi ka naimik ng pagpupuri, pero yung iyong buhay ay kinakikitaan ng bunga ng Panginoon, yun ay naimik na ng pagpupuri sa Diyos. Are you listening? To praise, to extol, magnify. Ano ba ibig sabihin magnify? Ang aking mata, ano tawag dito? Reading glass. Pag wala, yung ang anting ko, hindi ay yung kapit-kapit na letra. Pero kapag kasuot ko, nalaki yung letra. Pag sabi magnifying glass, yung nalaki, nalinaw. Dapat ang Diyos nalaki sa ating buhay. Pag sinabing glorified, niluluwalhati, ang Diyos ay hindi lang pinupuri mo at napupuri sa iyong buhay, siya'y dakila sa iyong buhay. Kaya, a high view of God. Amen. Ibig sabihin, ang Diyos ay mataas. Maluwalhati, marilag. Ano pa ibig sabihin niyan? Celebrate. Pag sinabi pong glorified, celebrate. Ano ibig sabihin ng celebrate? Pag ikaw ay nag-celebrate, meron kang okasyon ng kasalan. O ibig sabihin, masaya. Pag birthday yan, masaya. Pag lamay, masaya nagsusugal. Ano? Pero pag sinabing celebrate, masaya. Ibig sabihin mga kapatid, yung nagbubunga ng marami, masaya ang Diyos. Kaya sabi nga sa inyo, kapag ang sino man sa atin ay masaya sa Diyos, tsak ang Diyos masaya sa iyo. At kapag ang Diyos ay malungkot sa atin, hindi ka pwedeng maging masaya ka sa Kanya. At para masabing masaya ka talaga sa Kanya, dapat masaya ang Diyos sa iyo. So pag sinabing glorified, to honor, do honor, hold in honor. To make glorious, adorn, clothed with splendor. Ang Diyos, ikaw ay hangang-hanga. At ikaw din naman ay nakakahanga. Tamoy si Moises nang umakyat sa Mount of Sinai. Dahil nakaniig niya ang Diyos na malwalhati, Diyos na marilag, Diyos na makinang, nung siya'y bumaba, ang kanyang mukhay makinang. Kaya mga kapatid, kapag ikaw ay masaya sa Diyos, masaya rin ang Diyos sa iyo. Kapag iniaangat mo ang Diyos, iaangat ka rin ang Diyos. Kapag hinamak mo ang Diyos, hahamakin ka rin ng Diyos. Kahit ang tingin mo sa iyong sarili, parang naangat. Oy, let God exalt us, not we ourselves. Hayaan mo ang Diyos ang magtaas sa iyo, huwag ang sarili mo. Huwag kang bumuhat ng iyong sariling bangko. Amen. Yan po.
to make, to impart glory. Pag sinabing glorified, to impart glory to something, render it excellent. To make renown. To cause the dignity and worth of some person or thing to become manifest and acknowledged. Talagang kapag ang Diyos ay naluluwalhati, talagang ang Diyos ay iyong ina-acknowledge na wala siyang kasing dakila, kasing makapangyarihan, walang kasing rilag ang Panginoon. Walang kasing halaga ang Panginoon. Kaya mahirap umabsent ng linggo. Amen? Kaya sanay kang umabsent sa linggo, huwag mo paniwalaing marilag ang Diyos sa iyo. Amen? Amen. Sinungaling ka. May iba ka nang nagagandahan, hindi na ang Diyos. Amen. Intro pa lang ako, para nag-i-intro na rin kayo. Okay? And always remember na nilikha tayo ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Ngayon, ang layunin, ang plano kung bakit tayo ay nilikha at iniligtas ay para ang Diyos ay maluwalhati. Ibig sabihin, ikaw ay naging tao para maging masaya sa Diyos. Amen? Ikaw ay naging tao, ako ay naging tao, ako ay iniligtas, ikaw ay iniligtas para ang Diyos ay parangalan. Para ang Diyos ay sambahin. Amen. Ano ba ang kalaban na yan? Lovers of selves. Ay ba ang tao hangang-hanga sarili? Hindi ang feeling ay Superman. Paano? Wala nang sinunod, kundi yung gusto lang ng kanyang sarili. Tapon yung gusto ng Diyos. Ang Diyos pinagbibigyan lang, pero hindi talaga nagdudumina. Payag ba kayo na kayo may sakyan, ang driver is Tomas? Saan ka kaya dadalhin? Kung ang driver na sasakyan mo is Tomas. Kaya wag ka rin papayag na ang driver ng buhay mo ikaw. Man, wala kang pupuntahang maganda. Are you with me? Amen. God created us and redeemed us for His glory. How? Paano yan? Ang sagot, sabi ng 15 verse 4, tingnan niyo po. Nilikha tayo, kayo ba nagpapasalamat na kayo naging tao? Bay, nung ako pala ay unbeliever, minsan ako napaisip din dyan sa reincarnation. Bakit? Ako yun eh. Ako'y laging iwan-iwanan sa bahay. Sabi ko, garniga lang ako. Aalis yung aking panganay, aalis ang inay, at tatay nasa abroad. Yung kapatid ko sa aking papaalam, hindi ko mapahindihan. Di ako antira. Sa bahay, ang limit na ganun. Ang bira niya pa ito kay pilay, iwanan. Ay umakita ko sa bintana. Isip ko, ano kayo, tumalo na. Baka ako man lang ay magiging tutubing. Kala mo na, isip ko yun. Baka ako ay magiging tutubing. Kasi ako yung naumay sa tayo ko eh. Ba't ka rin nga yung buhay? Iwan-iwanan lamang. Tao lang lagi sa bahay. Gusto niyo ba niyo sumaya ang buhay? Masaya kaya ang inyong katawan nang ipinanglalakad mo yung mata? Magiging masaya ka kaya na ikaw ay naalakad, mata ang ginagamit? Masaya ka kaya kapag ikinaibak, bibig ang iyong ginagamit? Sama niyo, naibak ka, bibig ang nagamit. Bagay, minsan may parang ibak din naman yan. Kaya mga kapatid, hindi ka magiging masaya. Ay bakit? Ay pinanglalakad mo yung mata, hindi naman yan talaga ang plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos ay yung paayan ng panglakad. Mga kapatid, kapag hindi ka masaya sa Diyos, hindi ka talaga sasaya. Kasi ang plano ng Diyos, maging masaya tayo sa Kanya. Amen? Alam mo, lahat ng inyong ngiti, puro pakunwari lang yan. Kung hindi ka talaga masaya sa Diyos. Yes, ang pera ay nagbibigay ng saya. Ganong katagal? Paano pag wala?
Amen? Ang asawa nakakapagpasaya yan sa loob ng isang buwan. Pag kayo matagal nagsasama, pag hindi kayo lumago sa Panginoon, baka kayo maghiwalay. Tama ba? Huwag niyo sasabihin sa akin yung mga asawa dito yung talagang masaya. Kaya ang iba napunta uli ng iba, bakit? Hindi masaya eh. Kaya ito itong atat na, pag naangyan naman eh, kulang lang iluwa. Ibig sabihin mga kapatid, puro panlabas lang ang galak mo kapag hindi Diyos. Ngayon, ating inaaral, ang glorify, ang Diyos, tayo nagsa-celebrate sa Kanya. Pero paano mangyayari? Sabi po ng talata, without Him, we can do nothing. Bakit? Paano maluluwalhati ang Diyos kung hindi ka naging tao? Paano maluluwalhati ang Diyos? Tao ko nga, pero makasalanan, hindi ka naman ligtas. Kaya mga kapatid, kung alaman mong ikaw ay nilikha ng Diyos, alaman mo ikaw ay niligtas ng Diyos, dapat masaya ka sa Diyos. Kaya ba'y masayang kayo tao? O nahihili ka sa unggoy? Kaya ba'y masayang kayo Kristiyano? Okay. We cannot exist and have our being without Christ. We are hopeless and helpless without Christ. Kaya mga kapatid, ang laki ng utang na loob natin sa Diyos para hindi magluwalhati sa Kanya. Amen? Ang Pilipino pa naman, kilala yan sa kulturang utang na loob. Numadat nga ng mayor sa kanilang bahay ay linggo. Naku, scholarship ng mayor ng aking anak, hindi kami makakasimba niya. Kita mo, dahil sa utang ng loob, alam mo, tulungan ka lang ng mayor, laki ng utang na loob mo. Ay, sino ka bumubuhay sa'yo? Amen? Bakit pag sa tao, talagang hiyang-hiya kung hindi? Bakit sa Diyos, kagaan-gaan mong hindian? We don't have our being without God. Tingnan niyo po ang Acts chapter 17:28. Tingnan niyo po ang sabi ng Bible. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay. Masaya ba kayong kay buhay? Anong ganda ng iyong bahay kung ikaw na may patay? Anong kwenta ng maganda mong asawa kung ikaw na may patay? Anong ganda at kwenta ng iyong masarap na pagkain kung ikaw na may patay? Anong saysay na masarap na pagkain sa loob ng rep kung ikaw na may patay? Salamat, ikay buhay. Pero bakit ka nabubuhay? Dahil ang Diyos. Para umabsin ka. Ang tigas ang iyong kayuko. Alam mo, may napapansin ako. Ang mga tao, sawayin mo sa mali, lalong natigas. Ang bulok naman ng pagkatao mo. Amen? Sino pinagmatigasan mo? Yung bumubuhay sa iyo. Sino ga ako sa iyo? Nangangaral lang ako. Are you with me? Alam mo, may mga taong sala talaga ang kalukatok ng tuktok. Mentras sawayin, ginagawa ang asal. Are you with me? Kaya wag ho kayo magbabangon dito ng sinong pwedeng magpapatotoo na hindi naman nasimba lagi. Badsat yan. Hindi pwedeng huwaran at blessing ang hindi na-attend. Bakit? May mahal siyang iba kaysa sa Diyos. Are you listening? Are you listening? Oh, pastor, sakit. Oo nga eh. Nasaktan ka, di ka man natututo. Yung nasasaktan, natututo. Tama ba? Sabi nga sa inyo, nandito kayo hindi para entertain. Andito tayo para matuto. Sapagkat sa Kanya kayo'y nangabubuhay. Kaya ba nagpapasalamat kayo buhay? Ako naniniwala sa mga narito, natutuwang siya'y buhay. Pero doon sa wala, hindi ako naniniwala. Amen. Amen. Okay. At nagsisikilos. Kalaan mo yan. Kaya ba nakakakilos pa? Kita ko nga mata nyo, panay ang kilos. Tama ba?
Bakit tayo nabubuhay at nagsisikilos? Dahil ay Diyos. Amen? So, bakit natin luluwalhatian ang Diyos? Abay, ang laki ng ating utang na loob sa Diyos. Wala tayong buhay kung walang Diyos. Amen? At higit sa lahat sa Efesos chapter 2, verse 1 to 9, ang problema natin, pwede tayong buhay physical, pero tayo physical, spiritual ay patay. Kaya ikaw iligtas, buhay kang physical, buhay ka pang spiritual. Kaya wala tayong dahilan para hindi magpuri sa Diyos. Para ang Diyos ay hindi malwalhati sa ating buhay. Amen? Okay. Ang Pilipino, sa kultura, ang namamayagpag ay utang na loob. Kayo ba'y may utang na loob sa Diyos? Amen? We are both created and redeemed by God. Herein is my glorified, that ye bear much fruit. So, paano naluluwalhati ang Diyos? Paano natin siya kinagagalakan? Paano natin siya itatanghal? Paano natin siya namamagnify? Paano natin siya dinadakila? Paano natin siya tinataas? Paano natin siya pinaparangalan? Paano natin siya inahangaan? Paano natin siya sinasambat, niyayakap at minamahal? Kung tayo nagsisipagbunga ng marami. Amen? Amen. Tayo na mag-aral. Intro pa lang yon. Ang Diyos ba'y may karapatan na malwalhati sa ating buhay? Palakas ng amen na inaangkin ng Diyos ay may karapatan. Ito naman ang tanong ko. May karapatan ka ba na huwag siyang luwalhatiin? Gumawa ka ng iyong buhay. Gumawa ka ng iyong kaligtasan para wala kang utang na loob sa Diyos. Paano mangyayari yun? Pag tayo nagbubunga ng marami. Paano tayo magbubunga ng marami? Una, dapat tayo ay meron ito. Connected to Christ. Tingnan po natin. Bago po dumating ang usapan sa verse 8, inihalin tulad tayo sa sanga. Ang sabi po dyan, sa verse 5, ako ang puno ng ubas. Kayo, ang mga sanga. Amen ba? Ito'y pagkahambing. Pagsalita ng parabola. Paano magbubunga ang sanga na hiwalay sa puno? At kung ang sanga hindi nagbubunga dahil hiwalay sa puno, paano makakapagluwalhati? Dahil para makapagluwalhati sa Ama, ay dapat ang sanga ay nagbubunga. So, paano magbubunga ang sanga kung putol? Kung hindi kaugnay? Mga kapatid, baka kaya hindi ka masaya kay Kristo, hindi ka kakabit kay Kristo. Amen? Nakakita ba kayo na namumukarkar, nabulaklak ng kalabasa, namumuyang-yang at namimerding dahon ng kalabasa? Dahil yan ay nakaduktong sa puno. Baka kaya lanta ang iyong damdamin sa Diyos. Baka ang iyong utak kaya hindi gumagana sa Diyos ay putol. Amen. Amen. Ikaw ba'y nakaduktong kay Jesus? Bakit nagsusupply ng lamig ang ating aircon? Dahil nakaswitch yan sa supply. Amen? Tama ba? Bakit may sound ang aking lapel? Dahil connected sa main. Ba't ayaw mong gamalaw kay Jesus?
Are you connected with Christ? To Christ. At alam niyo ba mga kapatid, ang sanga na nakaduktong talaga sa puno, hindi na yun inuutusan. Na sumigla ka naman. Tumaba ka naman. Lumambor ka naman. Magaling pa yung ilong malalambor. Kundi awatin hindi maawat. Pero ang maganda sana ang ating buhay Kristiyano ay lumalambor. Yumayabong, nananariwa, nagbubunga, at tuwang-tuwa ang ama. Bakit siya nangangasiwa sa ubasan? Ay yung pawala-wala. Hindi nagbibigay ng tapat. Hindi nagkakakin ng kalwa. Hindi mapanalanginin. Hindi palabasan ng Biblia. Lamya yan. Lamya. Are you listening? Kayo ba'y masigla? Likas bang tumatalo yung dakta na galing sa puno, na nasisipsip ng puno ng kanyang ugat, galing sa mineral ng lupa? Ano ba ang ating puso ay ginawang pusong maganda, na may dakta ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu, na si Kristo ay sumisipsip ng kapangyarihan ng galak sa lupang pusong maayos, na pinaganda ng tinitirahan ng Banal na Espiritu. Kaya naman ang anak ng Diyos, kahit may pagsubok, nakakangiti. Kahit nangihiling, nakakapagpatuloy. Amen! Madaling kausap. Hindi na dapat utusan. Bakit? Ang sanga na nakaduktong sa puno, hindi mo na utusan lumaki. Lalaki sa diyan. Kaya matakot ka, ba't ang tagal mo na hindi ka nalaki? Hindi physical ang tinutukoy ko. Wala tayong magagawa pagka ganyan. Dahil nasa Bible din naman, mumunti kong mga anak. Yung nga yung alagang hayop. Sasama ang lasa nyo. 1 taon, 2 taon yung alaga, ay hindi nalaki. Hindi naluluwalhati ang Diyos. Ang tagal mo nang ligtas, hindi ka pa tapat mag-tithes. Hindi ka pa tapat na na-attend. Hindi ka malang nag-aakay ng kalwa. Hindi tuwa ang Diyos. Tatandaan nyo, pag masaya ka sa Diyos, tsak masaya sa'yo ang Diyos. Tapos na eh. Yun na eh. Ako ang puno ng ubas. Kayo mga sanga. Si Jesus, inihilin tulad na siyang puno. Sino ang mga sanga? Yung mga kausap niya, mga Kristiyano. Kayo ba yung mga sanga? Kayo ba yung mga sanga? Kasi mga kapatid, hanggat hindi ka kaduktong, hanggat hindi ka connected kay Kristo, ay paano yun? Amen? Cellphone nga natin eh. Hindi natin mapakinabangan pag walang load. Walang ganda yung mga satellite dyan hanggat walang load. Tama? Hindi makakakonek ang satellite sa iyo kung walang laman ito. O kaya wala yung wifi. Pero na-enjoy mo kapag connected ka. Bakit? Na-enjoy mo rin ang buhay mo kung talagang connected ka kay Christ. Amen? Masaya ho ba kayo? Masaya ba kayo? Kaya sabi nga sa inyo, ang saya naman hindi lagi nakangiti. Dahil bakit? Nakangiti kinigayang pa rin eh. Ang idea ko lamang, gaano ka kasik-kasik maglingkod kay Kristo? Are you listening? Connected to Christ. Verse 16. Verse 16. Hindi ko napapatulan ng lahat ng talata. 3 minutes. Verse 16. Ako hindi nyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko. Akit aking kayong inihalal. Alam mo, sino matutuwa? Sino ang magluluwalhati sa Diyos? Sino makapagbubunga sa Diyos na makapagluluwalhati sa Diyos? Yung talagang na kay Kristo. Ang usapan dito, na kay Kristo, hindi na kay Baptist. Mas effective, mas meaningful, mas powerful, mas reality na ikaw ay na kay Kristo muna bago ka naging Baptist. Hindi yung naging Baptist ka na pero wala ka pa kay Kristo.
Are you with me? Amen. Dahil hindi naman ang baptist ang tagapagligtas. Ang baptist ang nangangaral ng tamang tagapagligtas. Pero ang baptist ay hindi tagapagligtas. Ako hindi nyo hinirang. So, totoo na. Hindi naman natin gusto ang Diyos. Kahit nga ngayon, ligtas na. Nadating ang panahon na tayo nang ihina sa Diyos. Naglulupay-pay sa Diyos, ligtas ka na. At lalo ka na kung hindi ka pa ligtas, hindi mahihirangin ng Diyos. Kaya ganito, hinirang ko kayo. At akin kayong inihalal upang kayo magsiyaon at magsipagbunga. Don't expect na yayaon ka at magbubunga kung hindi ka muna elect. Sinasubject, inaasahan magbunga, ito yung sanga niya. Sino yung sanga niya? Ito yung hinirang niya. Ituloy natin ang verse 19. Verse 19. Pakibasa nyo nga po at bigyan ko natutuyuan ng ano. Hindi ko alam. O hindi mo nakakatulog kagabi ng ayos. Okay. So, hindi lahat na nasa bondoy kanya. Ay magpasalamat ka kung ligtas ka. At yan ay nakikita kung paanong ikaw ay nagagamit ng Diyos. Very useful ang sanga na connected. Very useful ang sanga. Ang taong talagang connected kay Christ. We cannot bear fruit apart from Christ, and hence cannot glorify God. And to be connected to Him assures that we will bear fruit, and that is much fruit. Alam niyo ba ang much fruit? Dalawang uri yan. Are you listening? Sinabi naman yan eh. Sinabing dalawang uri yan. Kahit sa konteksto, makikita natin, dalawang uri yan. Para makita natin, ito yung nakita kong isang pag-aaral din. Bear much fruit. Ito yan, are fruitful in good works. Are faithful, zealous, humble, devoted, always abounding in the work of the Lord. This honors God. This honors God. Ay, ibig sabihin ng mabunga, marami. Mga kapatid, ikaw ay maraming ginagawa kay Kristo. May pinapirmahan sa akin si Antoinette dahil nire-required ng Bible School yung paghagamit ng oras. Nakita ko, halos kung papatulan niyang lahat yon, wala na talaga siyang time sa sarili. Lahat ng Bible students dito, matuwa kayo. Magpasalamat tayo sa Panginoon na mayroon tayong mga manggagawa. Pinipirmahan ko eh. Time sa garne. Ano pang panahon ng mga ito? Baka hindi makapag-lipstick. Pagsala sa aral, visitation, research, tapos yung ministry din eh. Pinirmahan ko kanina. Ako ito ang tuwa. May nakikita kong mga naglilingkod talaga sa Diyos. Pag ang Diyos ay natutuwa sa iyo, tsak natutuwa din ang pastor sa iyo. Titiyakin nyo ha. Ito ang inyong tatandaan. Kapag masaya ka sa Diyos, tsak masaya ang Diyos sa iyo. Pati pastor mo. Sabi ng talata, 15 verse 5. Nating binabasa, 15 verse 8. Herein is my Father glorified. Paano? That ye bear much fruit. Paano ka magbubunga kung hindi ka naman sanga? Amen. Ngayon ko talagang sanga ka niya, abay magbunga. Hindi anong bunga? Much fruit. Yung bang ikaw ay busy talaga kay Kristo? Amen.
Yung iba nga sisimba na lang gagawin, hindi pa makasimba. Ano aga? Amen. Hindi ka na nga nahayo. Amen. Maging faithful man lang sa pagsimba. Fruitful in good works. Faithful. Pag sinabing bear much fruit, hindi sinungaling, hindi patama, hindi palusot. Faithful. Yung binibigay mo ba sa Diyos na tithes, is it faithful? Are you sure that your tithes is tithes? Hindi tayo nagpapa-impress ng tao dito. Ang ating nilulugod dito ay Diyos. Dahil mga kapatid, hindi tayo kailangan ng Diyos. Kayang gamitin ng Diyos ang uwak. Aba, ay ikaw nga'y tupa. Ay bit yung uwak ay nagagamit, ikaw ay tupa ay hindi. Ibig sabihin ng bear much fruit, habang natagal, ikaw ay lalong nagiging matapat. Matapat ho ba tayo nagbabasa ng Bible? Matapat ho ba tayo nagbabahagi ng salita ni Kristo? Naku, maraming tao ilulubugan na ng buhay, ng araw ang buhay. Wala. Kaya mong pigilan ang kapangyarihan ng Holy Spirit? No. No. Walang kayang makapigil sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Ngayon, ba't mo napipigil? Ay, titingnan mo kung may Holy Spirit nga. Amen? Fruitful in good works, faithful, zealous. Pag sinabing zealous, ay talagang marubtob. Ang kahunwag niyan ay devoted. Masipag sa kabanalan, hindi masipag lumiban. Are you with me? Talagang kayo hindi ko tatantanan hanggat hindi ko kayo nakikita dito lagi. Bahala ka sa Diyos. Ginagawa ko lang ang aking katungkulan. Amen? Huwag kang magiging comforted o komportable. Nalaman mo namang pinababayaan mo yung dapat mong gawin. Amen? Much fruit. Ano pa? Always abounding in the work of the Lord. Ito yung nagluluwalhati sa Diyos. Makikita natin ito sa Acts chapter 2. Ngayon nyo pa, ating patulan ng kaunti. Patulan natin ng kaunti. May time pa ako. Acts chapter 2, verse 40, 41, and 47. Sa ibang maraming salita, ay nagpatutuo siya at nangaral sa kanila na sinasabi, magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Then 41, hanggang 42 pala yan. Yan nga nagstanggap ng kanyang salita, ay nangabautismuhan, connected to Christ. Amen? Lahat ng positive sa Word of God, connected to Christ. Tama ba? Ay nangabautismuhan. Ay maganda yung, you are positive to the Word of God, that's why you follow to baptism. Ang bautismo hindi nakakapagligtas. Yan ay sa mga ligtas. At kung ligtas ka, hindi lang tubig ng bautismo ang kaya mong sundin. Yan ay simula at hindi katapusan. Yan nga nagstanggap ng kanyang salita ay nangabautismuhan. So, ando na tayo sa konseptong connected to Christ. Tingnan po yung much fruit. Are you with me? Tingnan niyo po yung much fruit. Ay mga kapatid, kaya mo makikita yung much fruit dahil connected sila eh. Amen? At nangaparagdag sa kanila ng araw na yon ang ilan? Ilan? 3,000 souls.
Iba ang mag-report ang Bible kaysa mag-report ng tao. Ngayon, ilan na ang nabaptize sa inyo? Oh, mga 500. We are not omniscient. Hindi naman natin pwedeng pigilan yung nagsasabing ligtas na eh. Pero ako hiniwala, ibang mag-report ang Diyos. Yung 3,000 kaluluwang ligtas dyan, talagang ligtas nga. Sa atin, hindi natin masabi. Yan. Pero salamat naman at natuyag nga. Amen. Pagdating ng verse 42. So, settled sa 41, connected to Christ as the head of the church. Ano nangyari yung much fruit? Pakibasa nga na lahat para makabawas-bawas. Ano sabi niya? Sila'y tama. Ang ganda-ganda yun. Hindi yung ikay good for 1 month lang. Hindi yung good for 1 year lang, 5 years lang. Mamaya wala na. Sana hanggat nandito ang pastor mo, andito ka rin. Walang iwanan. Ba? Hindi lang kayo may pangailangan, ako may pangailangan pa rin. Ako nga minsan nag-sideline eh, pero hindi nagtagumpay. Hindi para sa akin ako'y malugmok. Kasi sideline niya eh, hindi mainline. Tuloy ang buhay. Bakit? Kung magkaroon salamat, kung wala, hindi. Andito pa rin ako maglilingkod. Ay, yung iba yan eh. Umugmok na. Are you with me? Amen. Hanggang kailan ko kayo kasama? Brother Rane, hanggang kailan kita kasama maglilingkod sa Diyos, sa God is Able Baptist Church? Joas, Romel, Nora, hanggang kailan ang iyong bigas? Hanggang kailan kayo magtatides? Hanggang kailan kayo mag-offering? Pang mababaw na paghalimbawa. Sana, hanggat ang pastor niyo ay nagtatides, nag-offering, mag-offering din kayo at mag-tides. Hanggat ang pastor niyo ay nag-first fruits, mag-first fruits din kayo. Pero yun ang pinakawalang kabuluhan, pinakamahinang halimbawa. Bakit dapat tayong kapatuloy? Hanggat may Jesus. Ayan tanong, mawawala ba si Jesus? Oh, huwag kang pawala-wala. Hindi pala nawawala si Jesus, sige, pawala-wala. Tama ba? Amen? Sila ay nagpanatiling matibay sa turo mga apostol. At saan? Much fruit. Sa pagsasama-sama. Ay wala ka nga, paano ka pagsasama-sama? Amen? Manatili tayo sa pagsama-sama na huwag nating pabayaan ang ating pagkakatipon-tipon. Pwede kang tipon-tipong nag-iisa ka. Much fruit. Salamat kay Jomar. Kay Jade hanggang ngayon. Nasa choir na, nasa usher pa. Dapat lahat ng naligtas may ministry. May ginagampanan. Amen. Ano pa? Sa pagpuputol-putol ng tinapay. Tamo ha? Imagine 3,000 souls, lahat active. Ay, tsak ang Diyos ay tuwa dyan. Bakit? Ang masaya sa Diyos, masaya ang Diyos. Imagine, lahat ng nabaptize. Di ba verse 41, itinagdag sa kanila ang 3,000 kalo. Bakit nabaptize at naligtas? Abay, naglo-Lord Supper. Ano pa? Nasa pananalangin. Oo. Dapat tong bilang na ito, nasa prayer meeting din. Dahil ang Diyos ay hindi lang naman Diyos ng linggo. Sa Diyos din ng Miyerkules. Amen o ba? Alam nyo, ulitin ko sa inyo. Ang gusto kong pa-birthday nyo sa akin, kasama ko kayo lagi.
Dahil kung hindi mo mahal ang pastor mo. Bakit? Kala mo, aantay ka ng taon bago mo pasayahin ng pastor mo. Pero, bihin ko sa iyo, every Sunday na nakikita kita, pinabe-birthday mo ako. Pero kapag Sunday wala ka, ang lungkot ng pastor mo. Gusto niyo bang madali ang pastor niyo? Palungkotin niyo. Paano niyo palulungkotin ang pastor niyo? Huwag kang umattend. Hindi ako basta pastor. Mahal ko ang tupa. Gusto ko kayong nakikitang naglilingkod sa Diyos. Ayun, laging wala ka. Nainit ang pulpito eh. Bakit? Nainit ang bait ko eh. Amen? Tama ba? Nakakapagod din manalangin sa inyo araw-araw. Pati yung mahal nyo sa buhay. Pati inyong hanap buhay. Pero hindi ako makakalas eh. Buhay ko na yun. Suklian nyo man lang ng inyong katapatan sa Panginoon. Alam mo, ang tunay na pagsunod, may isasakripisyo talaga yan. Kung wala, hindi mo kayang isakripisyo yan, hindi ka talaga nakakasunod kay Kristo. Dahil maligtas lang tayo, binuwis niya ang kanyang buhay. Maliwanag? Maliwanag? Much fruit. Are fruitful in good works, are faithful, zealous, humble, devoted, always abounding in the work of the Lord. This honors God. Hindi. Itong ibig sabihin ginagawang ito ay naglulwalhati sa Diyos. Verse 42, at sila ay nagpanatiling matibay. And then, verse 44, tingnan po natin, verse 44. Andiyan pa ba kayo? Much fruit. At ang lahat ng mga nagsampalataya. Kayo ba'y mananampalataya? Are you 100% pure blend 45 coffee? Na ikaw talaga'y mananampalataya. Kasi, ang kinakausap ng salita ng Diyos, mananampalataya. Kung hindi ka naman mananampalataya, ay yung mananampalataya na ikinig, edi lalo ka na. Ngayon, at ang lahat ng mga nagsampalataya, yan o, wala. Hindi ganun. Nangagkakatipon. Mananampalataya ba kayo? Mananampalataya ba kayo? Ano sabi? At ang lahat ng mga nagsampalataya, ano? Oh, maliwanag ba yun? Much fruit. Ano pa? At lahat nila ay pag-aari sa kalahatan. Verse 45. Nandiyan pa ba kayo? Wow. Wow. Much fruit. Ipinagbili nila ang kanilang mga pag-aari at kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng bawat isa. Ano ang kaya mong isakripisyo? Alam mo, kaya mo yan hindi dahil paliksahan, kundi dahil sanga ka. Amen? Alam niyo ba, may isinad sa akin si Desa na top 50 na giver. Natutuwa ako na may mga young people na giver. At alam niyo bang humihilira ang mga workers, nakaliliit ng support, sila pa yung nasa top. Are you listening? Amen? Yun ay amount. Eh, lalo kung ililira mo, sa percent, sino kayang leading doon? Abounding in the works of the Lord. Sino hindi matutuwa dyan? Ang hiniwala, ang Diyos tuwang-tuwa sa church ng Jerusalem. Amen. Ay, akalain mo magbibili ka ng lupa. Si ano nga si Barnabas, nagtinda ng bukid, naglako ng bukid. Pwede bang bukid ang 1,000 square meter? Bukid ba, Nora yan? Natatawag bang bukid ang 1,000 square meter? Para masabi mong bukid, at least mga minimum 1 hectare.
Siguro. Tama ba? Ano kahit dito mayroong nagtinda ng 1 hektarya para lang makapagbili ng lote at magawang parkingan? Nasa Bible yan. Much fruit. At higit sa lahat, verse 47. Verse 47. Sige po. Na nangagpupuri sa Diyos at nangagtatamo ng paglingap ng buong bayan at idinadardag sa kanila ng Panginoon araw-araw yung naliligtas. Hindi nyo ba napapansin ang ating mga bata nalago sa bilang? At ako'y natutuwa sa apo ng Ninay Chere, siya na naglalakad, nagyayakag sa kanya wuwa. Wuwa. Kahit ng prayer meeting. Bakit? May sistema ngayon ng ating children. Natuturuan talaga, nai-inculcate talaga ang mga bata. Ang makakapagpatotoo na yan ay sina Maricel sa kanyang mga anak. May sistema, natuturo. Ito mga kapatid, mag-raise tayo ng mga batang may takot sa Diyos. Huwag mong ipulpak lagi yan ng computer. Isang araw, sakit ng ulo mo yan pag lumaki yan. Ang magandang bata, natuturuan sa church. Paano mangyayari yun? Ang church ang magulang ay inactive. Kakaawa ang mga bata na may mga magulang na hindi pala samba. Kasi ang ma-absorb lang nila ay kung ano yung nakikita sa magulang. Ngayon kung ang magulang ay abala lang sa bagay ng mundo, pero walang tunay na paglago kay Kristo, kawawa ang next generation mo. Hindi ang magtatagay sa kanila ay yung nilulunggati mong bagay sa lupa. Ang lunggatiin mo yung Diyos. At ang Diyos may hindi against sa material na bagay. Are you listening? Kawawa ang mga anak natin na nalaki sa gadgets pero walang alam sa Bible. Bakit? Kasi may mga magulang din na ang daming alam sa gadgets. Wala ring alam sa Bible. Iisa pa eh. Amen. Connected. Are you connected? Kapag connected, much fruit. Then number 2. Tatandaan natin na hindi pwedeng magbunga ng marami ang sanga na putol. Tama ba yan? Tama ba? Aring ang paa ko, nakakabit na, ay hindi pa rin nalaki kasi nilaki na aking katawan. Bakit? May ugat na problema. Nakakabit yon, pero hindi apektado ng paglaki ng aking katawan. Bakit? May sakit Baka naman ligtas ka nga. Pero barado. Amen? Kayo pinagaganda sa inyo ng aking katawang ari. Sabi nga, laki-laki ng katawan, liit na liit ng paa. Laki-laki ng ulo, liit na liit ng paa. Kaya ganda hindi na mangyayari sa church. Amen. Hindi magandang tingnan. Ang nalaki-laki ulo, ang paa hindi. Kahit nga kanin, hindi masarap kainin pag ayog. Yung kabilaan, alam nyo, nalago yung ilan, ang iba'y iwan. Hindi maganda. Amen. Yung iba'y simba ng simba, ang iba na may liban ng liban. Di maganda. Yung iba'y nagtatays, yung iba'y hindi. Iba'y nagkakakinang kaloy, iba'y hindi. Kabilaan. Ako minsan nakapangain sa kasalan, ang bihira, ang tagal-tagal nag-antay. Gutom na ako. Unbeliever pa ako noon. Nung kibigyan ng dinugan, sa gutom ko, sakpang agad. Pero meron akong di malunok. Nguya ko nung nguya. Yung pala inunguya, hindi bituka ng baboy. Filter. Nilagyan ng filter. Tatlong filter. Magalit, hindi ko nilunok. Pambira, tagal ko nag-antay. Ganti lang pala nga kakain. Filter na sigarilyo. Siguro pampadami. Magalit, hindi iswilas ng chinilas. Ang malupit pa na yon, yung dinugan na may filter, sa gutom ko, inilagay ko yung dinugan sa kanin, hindi ko makain kahit anong gutom ko. Kasi, matigas. Yung kabiyak naman, ang lambot. Alam niyo ba yung kayo lutaw ng kanin? Yung tigas na tigas ng kabiyak, yung kabila may malambot.
Kaya hindi maganda ang church, mga kapatid. Yung iba'y sikap na sikap, ikaw naman pasilip-silip laang. Hindi ka naaawa sa gawain ng Panginoon. Ikaw ginapayag na ikaw nagiging kasiraan ng kabuuan. Are you listening? Amen? Yung iba na balik ng hapon, ikaw sanay ka ng hindi. Yung iba nga at least nakasimpa ng umaga. Yung iba umaga at hapon ay wala. Ba, hindi maganda yan. Amen? Pag sana ang church ay kabilaan. Naintindihan niyo na ba yan? Wag sana ang church ay ayog. Ako'y nakakaintindi rin magluto. Natikman ni Gender ang luto ko Minsan, pag dami ng maraming magluluto, lalo-lalo naging lahuga ang luto Dapat, iyan ang pagluluto, hindi din yung pride. Hindi alam mo sa pagluluto, hindi mo pasikatan yan. Tumulong ka na lang, ipaubaya mo sa talagang marunong. Hindi yung, patutry ako yung magaling din. Alam mo nangyari sa kabuuan, lalo hindi makain. Pagiging magluluto ng isda, tulingan, hindi niya pat kumulo, luto na. Alam mo, pagiging nagluto ng isda, kumulo lang, luto na. Kainin mo, amoy tulingan pa rin. Yan ay inaang-ang. Yan ay pinakukulo yung kutong-kutong-kuto. Hindi kumutula ay kinuha mo na. Pakutuin mo ng maigi. At ang patis niya ng sarap. Gutom tuloy ako. Amen? Ganon din ang church. Sana nakakuto ng maayos. Hindi yung iba hilaw. Are you with me? Sana lahat tayo luto. Amen o ba? Amen o ba? Ay, kung gusto niyo kayo talagang ganadong kumain, patis ng tambakol. Tapos akin ng ulo. Pambihira, lantak yan. Maputla ang tinik bago ko bitawan. Amen? Magsasarap kaya ng tambakol ng patis. Tapos iwan yung bituka. Yung nilinis. Matatabig ang biyanan. Di ka masarap yan? Sino sasarapan sa tambakol na may patis? Tapos yung kalamyas na pinatuyo. Sa totoo na, laki ng problema ko sa pagkain Kung bibiligan ko ang tao ko, kawawa ang likod ko. Kaya ako'y kahit gusto ko pa, umaayaw na ako. Bakit? Pagbigat ng katawan ko, paghuhutok lalo yung likod ko. Kaya kayo, walang problema ang likod, magpasalamat kayo. Amen. Tapos na? Pandalawa, not only connected, but also continuing to Christ. Are you with me? Amen. Masaya ba ka tayo may workers? Ilan ang workers natin? Pero mas masaya tayo kapag ang workers nagpatuloy. Masaya tayong may workers, pero mas masaya kung sila'y magpapatuloy. Masaya tayo na baptize natin si Jomar, si Jade. Mas masaya tayo kung sila'y magpapatuloy. Ay di lalo kung lahat ay magpapatuloy. Alam mo, walang sanga na magbubunga ng maayos na naandyan lang sandaling panahon. Amen? Verse 4 hanggang 7. Ano sabi ng talata? Andiyan pa ba kayo? Pagtotoo na kay Kristo, makakapagpatuloy. Ito hindi totoo ang ganitong sinasabi nila. Pakinggan nyo. Dati Kristiyano yan ba't ngayon hindi na? Totoo ba yan? Kapag ikaw'y dating Kristiyano, ngayon hindi na, ang totoo nito, hindi ka talaga naging Kristiyano kahit ng dati pa. Are you listening?
dahil walang sangang totoo ni Kristo, napuputulin niya. Huhugasan, ititrim, inisan para lalo magbunga. Pero yung dadalhin sa impyerno, hindi totoo yun. Kaya ang tunay na Kristiyano noon, hanggang ngayon ay Kristiyano. Hanggang sa langit, Kristiyano. Kayo manatili sa akin. Yun ang sabi ng Bible. Kayo'y manatili sa akin. Kayo ba'y mananatili? Kayo ba'y mananatili? At ako'y sa inyo. Gaya ng sanga na di makapagbunga sa kanyang sarili maliban nakakabit sa puno. Ganyan din naman kayo, maliban na kayo manatili sa akin. Manatili sa akin. Hindi lang sanga na nakakabit, kundi nananatiling nakakabit. Payag ba kayo na inyong mata ay hanggang 1 buwan lang? Aring mata kong ari, pinapakiusap ko sa Diyos, ari hanggang 1 buwan lang. Kahit nga aring ilong na ari. Hindi ako napayag na ito 1 taon lang. Hanggang buhay ako, dapat na andyan yan. Pero may nakita ko. Pango. Matangos na ngayon. Tinanong ko magkano ang inabot. 1 milyon. Saka na. Diba? Papatangos pa lang ilong ngayon. Oo. Kaya nung magkaanak, pango din. Bakit tatabit pango ang iyong mga anak? Ay paano? Pinatangos lang naman ang ina. At ang ama. Amen? Yang ilong na ito. Kayo ba'y payag na inyong ilong hanggang 1 buwan lang? Ang inyong braso hanggang 1 buwan lang? Hindi rin papayag ng Diyos na ikaw ay Kristiyano. Na panandalian lang. Amen. Kung talagang Kristiyano ka hanggang mamatay. Tama ba? Kayo manatili. Kayo manatili. Walang iwanan. Walang tigilan. Lahat naman tayo may problema eh. Lahat naman tayo nanghihina eh. Lahat naman tayo nagkakamali pa eh. Nagkakamali ka na nga at tumuloy. Alam mo ang solusyon sa panghihina? Tumuloy. Ang solusyon para hindi ka tumigil? Tumuloy. Manatili. Hindi basta connected, kundi nagpapatuloy. Natutuwa ako sa mga walang sumbat family. Amen? Tutuwa ko kay Ate Merly. Kay Brother Albert. Kasama ko siya noon. Sila noon. Hanggang ngayon. Yung iba, nasaan na? Iniiwanan na ako. Iniiwanan na ako. Parang Dimas. Ano ba si Dimas? Iniwanan si Pablo. Bakit? Dimas. Di masyadong na-attend. Di ba? Di masyadong nananalangin. Di masyadong nagkakaloob. Kaya umalis eh, Dimas. Are you with me? Amen o ba? Magkakasama ba tayo? Sana magkakasama tayo with or without anniversary. Salamat sa choir. Pero, hindi magandang biglang dadami ang choir. Dahil malapit na ang February. Ano yan? Pang-anniversary ka lang? Dapat kahit walang anniversary, naawit ka sa choir. Amen? Maliwanag ko ba? Para ko'y matigil na. Nakakaubuto ba sa atin? Kasi ang dami kong papatulang pantalata para lang maintindihan natin yan. Pero ang ating pinipintuho, huwag ka lang connected. Continue. Brother Rane, ikaw ba'y patuloy na magkakabit ng linya ng ating kuryente? I-announce ko na rin yung kailangan ko ng outlet, yung extension. Bili ka ng extension at saka ng dahil kulang ako sa saksakan doon. Nagka-announcement pa dito. Ang dami ko ngayon, alabala kong ibalik yung Bible study online sa araw. Kasi hindi ko na kayang mag-aalis. Prayer and fasting, ako'y bawas din. Bakit? Kita ko ang likod ko, ramdam ko eh. Lalo pag yan ang upuan ko, yung ganyan.
Tanghali pa lang, ang init na ng aking buto. Kaya sabi ko, hindi naman ako makakalis. Eh di dito ako maglilingkod, ginagamit ko ang media. Ginagamit ko para may bahagi si Kristo sa mga tao. Hindi dapat hadlang ang kapansanan para hindi ka magamit ni Kristo. At lalo naman kung malakas ka pa sa kalabaw. Number 3 na tayo. Are you with me? Not only connected, continuing, but also comforted to Christ. Sabi nga sa inyo, ang Diyos ay masaya sa iyo dahil masaya ka sa Diyos. Alam mo, kayo ba'y masaya sa Diyos? Kayo ba'y bukang bibig nyo? Na hindi lang bukang bibig, kundi talagang, kumbaga sa uminom ng alak ay guhit. Ano ang tapang na yun? Guhit sa lalamunan Ay ba kaya ka nakakabitaw, Lord, salamat po. Kasi naguhit sa iyong puso. Yung galak, salamat ako'y pinatawad. Salamat ako'y may buhay na walang hanggan. Salamat ako'y nakakapagpatuloy. Hanggang hindi mo mana dahil talagang naguhit. Nakakatuwa sa Panginoon. Amen? Are you comforted? Nung ako'y nasa JSBC pa, may isang preacher doon nagsabi na napakinggan daw niya, may nakaimik daw ng karne. Kung alam ko lang na ganito ang pagiging Kristiyano, naging Kristiyano pa. Sana hindi na ako naging Kristiyano. Napakinggan yun. Napakinggan kong ipiniris, yung preacher naman na yun, napakinggan niya sa tao. Kayo ba'y masayang Kristiyano? O nabulong ka? Naging baptist pa. Naging Kristiyano pa. Kung alam ko lang, hindi pala may tithes. Kabulong ka na, di ka naman nagbibigay. Di ka nahiya sa konsensya mo. Amen? Alam mo kaya kayo reklamo, hindi ka naman nagawa Dahil kung nagawa ka, mabibiting ka pa. Kayo ba'y masayang kayo sanga ni Kristo? Ha? Dami pala dito ang pinag-uutos. Alam niyo ba? Kayo ba'y nag-almusal kanina? Sino nga nag-almusal kanina? Ba't ganyan ang yung mga muka? Parang puputla. Kayo ba kaya kumain, inutusan? Kita mo yan? Yung iba nga sa inyo, hindi pa tinatawag yan doon Ibig sabihin, kumakain ka, hindi dahil utos, dahil kailangan mo. Kaya huwag kang bigat na bigat, ang dami palang pinagagawa. Alam mo, kapag ganyan ang feeling mo, baka hindi ka buhay. Kailangan mo yun. Ako'y nagbabasa ng Bible, hindi dahil sa utos. Alisin mo ang Bible sa akin, ako'y lupaypay na lupaypay. Tama ba? So ako'y nagbabasa dahil kailangan ko, hindi lang dahil sa utos ako'y magbasa. Are you comforted? Wala hong tunay na sanga na nakakabit na lanta. Amen. Tama ba, Tiditas yan? Nakakita ba kayo ng sanga ng puno ng ubas? And by the way, sorry, hindi pa ako mismo nakakakita ng puno ng ubas. Kaya ang gusto kong halimbawa sana ay kalabasa. Hindi pa ako nakakakita ng puno ng ubas. Pero ang dami ko nang nakain ng ubas. Alam niyo ba, ang ubas daw ay magaling magpakinis ng balat. Ang strawberry ay magaling magpakinis ng balat. Ang suka ay magaling magpangipit ng balat. Ngayon, wala akong nakitang sanga talaga nakapit na lanta at hindi comforted. Are you with me? Bakit comforted? Sabi ng verse 1, tingnan niyo po ang verse 1, ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking ama ang magsasaka. Pagdating ng verse 27 o 26,
Datapat pagparito ng mga alim na aking susuguin sa inyo mula sa Ama, sa makatwid bagay ang Espiritu ng katotohanan na nagbubuhat sa Ama ay siyang magpapatotoo sa akin. Ano kapatid ang comforted doon? Nasa iyo ang Trinity. Amen? Kapag ikaw ay talagang sanga ni Kristo, nasa iyo ang tunay na Diyos. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Bakit? Ang walang Espiritu ni Kristo hindi kay Kristo. Amen? Kaya ang sanga, mga kapatid, makakapagluwalhati sa Diyos yan. Bakit? Nakakabit eh. Ito'y connected, then ito ay nagbubunga, then ito ay comforted. Masaya talaga yun. Amen? Si Kevin ba, si Kenneth, at saka si Kat ay masaya dito? Masaya. Kayo ba'y masaya dito? Ano ang hugutan yung saya? Dahil kayo na kay Kristo. Dahil kapag hindi ka kay Kristo, hindi ka tatagal dito. Amen. Ano pa? Verse 6. Verse 6. Tingnan po ang verse 6. Kung ang sino man ay hindi mo natili sa akin, ay siya'y matatapong tulad ng sanga at matutuyo at mga titipunin at mga iahagi sa apoy at mga susunog. Alam niyo ba, yan pong yan, bakit comforted ang sanga? Una, nasa iyo ang Diyos. Ama, Anak, at Espiritu Santo. Pandalawa, hindi ka apostate. Ano yung apostate? They have been teach or know the truth, but belong not to the truth. Alam nila ang tama, pero hindi sila sa tama. Kaya ang laki ng tama. Alam nyo, kapag ikaw hindi talaga ligtas, saw-saw patis ka lang dito. Hindi mo kaya manatili. At ang tunay naman na nanatili, comforted. Hindi, at dito ka nga, pero sama na loob mo. Amen? Wala akong sanga na punong-puno ng sap, namimintog, namumuyang-yang ang dahon na masama ang loob. Lalo pag magpipreach ng giving. Pwede ka kasing nananatili dito dahil ng iyong magulang. Dahil ng iyong crush. Dahil dito kasi uswerte. Sangak ang nananatili pero hindi comforted. Bakit? Kung ari lang ay wala din ang crush ko, kung matagal na nakaalis eh. Kita mo, nandito ka pero sama ng loob mo. Pero ang tunay na sanga, comforted. Tama ba, Brother Annie? Tama ba? Okay ba'y masaya na dito? Kayo ba'y masayang kayo may Diyos? Kayo ba'y masayang kayo hindi fake na Christian? Na itatapon isang araw sa apoy. Ano pa? Comforted. Verse 4 hanggang 6, enablement. Alam mo, kapag ikaw'y talagang sanga, nakabit kay Kristo, may magagawa ka. Amen? Without Him, I can do nothing. But through Christ, I can do all things. Tingnan niyo po ang lumpo. May nagagawa eh. Dahil ni Kristo. Are you with me? Amen ho ba? Meron pong enablement. Huwag mo sabihin matanda ka na. Wala ka na magagawa. Huwag mo sasabihin putol ang paa mo, wala kang magagawa. Hanggat hindi putol ang buhay mo. Hanggat hindi putol sa iyo si Kristo, may magagawa. Nakikinig ba kayo o kayo ay kailangan ko ng bigyan ng unan? Sayang din naman. Akala mo, bago mo na antay aring linggong are, tutulog ka lang pala. Tama mo ba? Di kayo sayang? Di kayo sayang? Are you listening? And then verse 6 to 8, bearing fruits. And then ang maganda, yung verse 8, naluluwalhati ang Diyos. Tama ba? Then finally, yun. Kala nyo kayo lang gusto magtapos. Ang likod ko hinahingi na rin ng tapos. Una, connected.
Pandalwa, continuing to Christ. Number 3, comforted. Are you comforted? Oo, pastor, may aircon eh. Kalahin nyo yan, ligtas ka na, may aircon pa. Alam nyo ba, dumating kayo sa ibang gawain, matutuwa kayo sa gawain ng God is Able Baptist Church. Kasi tayo lang dito eh, pero kayo i-expose sa iba. Hindi tayo nagyayabang, pero ang biyaya ng Panginoon ay kagaling. Amen? Then last, consecrated to Christ. Alam niyo ba, ang sanga na nagbubunga ng marami ay sanga na hindi nakakabit sa lahat. Ay mahirap pa rin puno ng ubas eh. Hindi lang nakakabit yung sanga. Nakita ba kayong sanga ng ubas? Nakaduktong din sa duhat. Ay mahirap yun. Amen? Hay ba yung kamay mo? Nakakabit din sa'yo. Sa akin? Mahirap yun. Talaga yung kamay mo, may isang katawan lang nakakapitan. Yung mata mo, may isang katawan din lang paglalagyan. Kaya mga kapatid, kung talaga kay Kristo, dapat kay Kristo ka lang nakakabit. Hindi ang lahat ay kabit. Ay, mahirap yan. Ang dami mong kabit. Tama ba? Hindi nakakabit kay Kristo, nakakabit din sa mundo. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Hindi pwedeng maka-Diyos at makamundo. Maka-espiritu at makalaman. Hindi pwede yan. Hindi pwedeng mamangka sa dalawang dagat. Hindi pwedeng isang sakyan sabay na naandar sa dalawang kalsada. Hindi pwedeng Kristiyano ka pero nakakabit ka sa lahat. Consecrated to Christ. Tingnan po, John 15 verse 6. Ano sabi dyan? 15 verse 6. Kung ang sino man ay hindi manatili sa akin, ay siya ano ba yan? 15 verse 6 ba yan? Ayan. Katulad ng mga sanga, at matutuyo at titipunin ng mga ihagi sa apoy at mga susunog. So dapat ang sanga nakakabit saan? Kay Kristo. Ngayon, pagdating po ng verse 19, verse 19. Kung kayo'y taga sanglibutan, ay ibigin ng sanglibutan ng kanyang sarili. Ngunit sapagkat kayo hindi taga sanglibutan, kundi kayo hinirang ko sa sanglibutan, kaya napupuot sa inyo sanglibutan. Pag ikaw isang ang nakakabit kay Kristo, patid ka sa mundo. Hindi pwedeng dalawa ang duktungan natin. Kahit nga pusod. Abay, mahirap po yung pusod minakabit sa kapitbahay. Iisa ang pinagduduktungan ng pusod mo. Ang iyong inay lang. Amen? Abay, mahirap po yan pati sa kapitbahay nakaduktong. Are you with me? Amen ba? Kung talaga kay Kristo, hindi ka sa mundo. At kung ikay sa mundo, hindi ka kay Kristo. Wala hong unyangong Christian. Are you with me? Ayaw ba may mga doble kara? Kung sino ang kaharap, ay di yun ang kaharap. Pag Kristiyano ang kaharap, ay di Kristiyano. Pag hindi Kristiyano ang kaharap, ay di hindi rin Kristiyano. Hindi ganyan ang sanga ni Kristo. At kapag ikidoble kara, hindi naluluwalhati sa iyo ang Diyos. At kapag ang Diyos hindi naluluwalhati sa iyo, tsak na hindi rin naman ikaw masaya na totoo sa Diyos. Maliwanag ko ba? Amen? Tama ho ba yun? Consecrated. Nakalaan ka lang dito. Nakabukod ka. Hinirang ka ng Diyos mula sa mundo. Bagaman ikina sa mundo, pero hindi ka sa mundo. Amen. Are you with me? Kaya please lang, yung pera mo, hindi pang mundo lang lagi yan. Pang Kristo rin yan. Amen. Higit sa lahat. Yung damit mo, pang Kristo.
Kapit ang aking asawa. Oh, kaganda ng aking... O, tuwa sa aking asawa eh. Pinipilit ang papugi, wala namang mangyari na. Ang galing niya pumili ng damit. Pag ako pumili kasi ano eh. Lalo daw ako natanda pagka ako pumili ng damit. Pag siya ang pumili, nga naman eh. Nababawasan ng kaunti. Sarap ka na yun. Napaduktong ako sa magaling mag-alaga. Mas masarap napaduktong ka kay Jesus. Amen? At hindi ko kailang kung saan ka nakaduktong. Amen. Kung saan ka nakakabit. Mahirap po yung kuryente. Exclusive yan sa atin. Hindi pati kapitbahay nakakabit. Kaya pala pagdating ng bilan, ang laki nito. Ay bakit? Ay 3 kapitbahay sa'yo nakakabit. Tama, mag-isa tubig. Dapat mga kapatid, kay Kristo ka lang nakakabit. Maliwanag ko ba? Consecrated to Christ. Tayo manalangin. Mapagpala namin Diyos. Salamat po sa iyo.